Good day everyone, I am Bea Quintos Bacani and I will discuss the Unit 4 Assessment Strategies for Science. So, we have the Lesson 19, Assessing Learning in Science. So, learning objectives. At the end of this lesson, you should be able to characterize effective assessment, discuss principle of assessment learning in science, explain the emphasis or focus of modern assessment in science, examine assessment strategies in terms of their advantage and implementation guidelines, and lastly, explain how on to make assessment engaging and effective. Learning activities assessment is the ongoing process of gathering, analyzing, and interpreting evidence of student learning. Teachers reflect on findings in order to make informed and consistent judgment to improve student learning. So, ibig sabihin lang po ng assessment is ito po yung ongoing process na ginagather ng mga teachers natin and ina-analyze po nila, lalo na po kung isang student po is nakakasunod pa po sa mga pinapagawa natin. And interpreting evidence of student learning is dito na po natin nakikita kung yung mga student ba natin is may natututunan or wala po. Like sa mga assessment na pinapagawa ng mga teachers natin, lalo na po at the end of their lesson. Pero po, meron din po yung mga assessment po silang ginagawa before and during sa mga student nila. And teachers reflect on findings in order to make informed and consistent judgment to improve student learning. So, dito po is para po ginagawa rin po yung assessment para po ma-improve ng mga student natin yung kanilang mga utak and kanilang mga knowledge para po mas maging pa po nila. So, meron po tayong 3 types of assessment may be utilized by the teachers inside the classroom. So, first is the assessment for learning. Second is the assessment of learning. Third is the assessment as learning. So, dito po, yung tatlo pong yon is maididiscuss ko pa po yon mamaya sa mga susunod po nating na mga video. So, assessment for learning. Isinasagawa po ito before and during instruction. So, example po dito is the placement of assessment. Isinasagawa bago ang pagtuturo. Pag-assess sa mga needs ng mga estudyante upang ilagay ang isang mag-aaral kung aling grupo siya nabibilang na ayon sa kanyang learning style. So, dito po is tinitignan na po natin kung saan po ba nababagay ang ating mga student, saan po natin siya i-group. Next naman po is the formative assessment. Isinasagawa before and during or after teaching. Patuloy na sinusubaybayan ng guro ang antas ng kakayahan ng mga estudyante sa mga learning objectives po, upang malaman ang lakas at kahinaan ng mga bata sa pag-aaral. So, dito po, kailangan po natin na bantayan po yung mga student natin or bigyan po natin sila lang atensyon na tignan kung saan po ba sila mahina or saan po yung malakas na kakayahan nila sa pag-aaral. And third is the diagnostic assessment. Isinasagawa during instruction. So, ginagamit ito upang matukoy kung saan bang area ng aralin sila nahihirapan. Di ba po, alam naman natin kapag nagda-diagnostic assessment tayo, is before tayo magsimulang mag-aral, is kailangan muna nating mag-take ng diagnostic assessment para po malaman po natin if saan na po ba yung kakayahan natin or hanggang saan na po ba yung kaalaman na meron yung isang bata or isang estudyante. So, kailangan po nila mag-take ng diagnostic assessment. So, assessment of learning. So, ito po is isinasagawa pagkatapos ng instruction. Ito ay karaniwang tinutukoy bilang summative assessment. Ginagamit upang patunayan kung ano nga ba ang natutunan ng bata based sa itinuro ng guro. So, like for example po, diba, pag nagpapa-assessment po sila or yung summative assessment, diba po, nagtuturo yung mga teachers, yung mga lessons po nila, and then at the end of their lesson po is meron po tayong mga
assessment na kailangan sagutan. And then doon po nila nasusukat kung yung student ba is nakikinig or yung may mga natutunan ba sa mga tinuro ng mga teachers natin. Kasi nga po, doon po nagbe-base yung guro if yung mga student niya is nakikinig pa ba or hindi na. Kasi minsan yung mga student natin is hindi naman na nakikinig, nakatunganga lang dyan, pero yung utak nila nasa labas o akala natin nakikinig sila kasi nga nakadirect yung kanilang mga mata sa atin. Pero minsan yung mga utak nila is lumilipad na po. So kailangan pagkatapos ng discussion natin is kailangan po natin na magpa-summative assessment para po makita natin or mapatunayan natin na may natutunan po yung mga estudyante natin. Hindi lang po sa pag-discuss, kailangan meron din po silang na-share sa atin para po magka-benefits din po sila. Assessment as a learning. Ginagawa ito para sa mga guro na maunawaan at maayos ang kanilang papel na ginagampanan sa pag-assess ng learning. Kung may mga kailangang baguhin para mas maging effective ang pagtuturo ay pwedeng baguhin ng guro. So, dito po sa assessment as a learning is ito po yung ginagawa ng guro upang po malaman po nila or yung mga papel nila na ginagampanan nila sa pagtuturo sa mga estudyante. So, para po mas maging effective yung kanilang pagtuturo is dito po nila malalaman kung may pwede pa po bang silang baguhin or may pwede pa po silang i-improve. So, dito po sa assessment as a learning, ang teacher po ang nagbe-benefits kung paano nga po ba nila magiging maayos ang kanilang pagtuturo. So, the way po sila na makipagsalamuha sa mga estudyante nila is kailangan po nilang maayos at dapat po is meron po talagang makukuha po yung mga atensyon ng bata para po meron po silang matutunan. Assessment can be formative or summative. So, formative assessment, ang formative assessment po is ang naglalayong mapabuti at ang pagtuturo sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga mag-aaral at guro tungkol sa progreso ng mga mag-aaral sa pagkamit ng mga layunin sa pag-aaral. So, ang formative assessment po is gusto lang po nito na maturuan ang mga bata na mapabuti sa kanilang mga gagawin, sa kanilang mga assessment na kanilang mga sasagutan. And ang summative assessment naman po is sa kabilang banda ay naglalayong suriin ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa pagtatapos ng isang unit or programa ng pagtuturo sa pamamagitan ng paghambing nito sa isang pamantayan o benchmark. Kadalasan ang mga ito ay mataas na taya, ibig sabihin ay may mataas na halaga sa numerical or mataas po yung mga kanilang mga makukuha sa mga assessment po na kanilang ititake. Or kailangan po para po malaman natin na may naintindihan po sila sa mga lessons natin is kailangan po is may mga makukuha silang mga marka po na matataas at hindi po mga mabababa. How can assessment be made more effective and engaging? The National Science Education Standard of United States characterized effective as congruent with constructions. So, kailangan daw po yung mga instructions natin is mas naiintindihan po ng mga students natin. Lalo na po, kailangan po yung mga students natin is kailangan pong mas malinaw. Lalo na po ang ating course is mga elementary po yung mga tuturuan natin. Based on authentic tasks and meaningful science learning process and context. So, kailangan daw po natin magbigay ng mga meaningful para po makatch yung mga attention ng mga student natin. Lalo na po at science po yung ituturo natin. Kailangan po yung mga sasabihin natin or yung mga ituturo natin is effective po sa kanila at magigets po nila. Next naman po is
multidimensional, and used as a wide range of tools and methods. So, kailangan po gumamit po tayo ng mga tools. Like, for example, sa science, di ba, kailangan po natin magpakita ng mga objects, and yung methods po natin is kailangan po is maiintindihan po nila agad or ipa-experience natin through sa pagpapakita ng mga objects na meron tayo, ng mga tools na pwede nating ipakita, lalo na science po yung ituturo natin. And last is a collaborative process involving the student. So, kailangan po yung mga student natin is kailangan pong involved din po sila sa ating mga tinuturo. So, kailangan po is ma-explain po ng mas maayos sa kanila para po mas maintindihan po nila, and kailangan po lahat po ng student natin is sumama po na gawin po yung mga task na ipinapagawa po natin. Nakasama po tayong mga students. And lastly is the ongoing and continuous. So, kailangan po natin is ongoing lang po tayo sa pagtuturo natin ng mga science na mas maintindihan po ng mga student natin para po mas magkaroon pa po sila ng mga knowledge. A. Activate Activity A1. What are the top 3 types of assessment your science teachers utilize in the classroom? Circle all those that apply. First is the observation, second is the interview, 3 is group per assessment, 4 is the end of the unit paper and pen test, 5 is end of quarters paper pen test, 6 is quiz B, 7 is self-assessment, 8 is performance task student demonstration, 9 is science journal entries, 10 is Rubik checklist, 11 is visual display, 12 is laboratory reports, 13 is research reports, 14 is paper, pen, and test drills, 15 is oral orientation, 16 is the computer-assisted games or instruction. So, all those that po na sinabi ko is, yun po yung mga types of assessment na ginagamit po ng mga teachers natin. Pero po, kung ako po yung pagpipiliin, kung ano nga po ba yung top 3 assessments of your science teachers na pwede kong gamitin para po mas maging effective po yung aking pagtuturo is the first is the observation. Kailangan ko pong i-observe muna yung mga students ko kung paano nga po ba yung kanilang kahinaan, yung ano nga po ba yung mga kailangan pa po nilang mas matutunan, kailangan pa po nilang mas mag-gain na knowledge sa akin bilang teachers po nila. And then next po is the oral recitation. So, kailangan po nila ng oral recitation para po malaman natin kung kaano po yung kanilang mga knowledge. And next naman po is the end of quarter paper and pen test. So, pagkatapos po ng discussion ko sa mga tinuturo ko, dun ko po malalaman kung yung mga students ko po is meron po silang natutunan or wala po. Kasi po, dun po, pag kunyari po may mga hindi po sila natutunan, is pwede ko pong balikan ulit or tanungin sila kung saan pa sila nahirapan, and then uulitin ko po kung paano nga po ba yung pagtuturo ng kanilang science. Pair up and discuss your answer to the question below. So first, what did your teachers use those assessment form? So, para sa akin, kaya po ginamit po yun ng mga teachers, yung mga assessment forms, is doon po kasi nila nasusukat kung gaano nga po ba nila, kung paano nga po ba sila nagiging effective teachers sa mga students nila. Kasi nga po, through dun sa pagtuturo nila, and then sa mga assessment forms na gagamitin nila, is doon po nila, makikita kung yung mga students po ba nila is nakikinig, may mga natututunan ba, or meron po silang magandang na idudulot sa mga students nila. Next naman po is which of these assessments strategies did you find effective? Explain your answer. So, para sa akin is yung mga effective po na nagagawa sa gawa po ng mga assessment na meron po tayo is dun po is mas nagiging pa po yung confident ng mga students natin para po
aral para po marami po silang matutunan, and yung mga strategies po na kailangan po nating maipakita sa mga students natin po is nagagawa po nila. Like sa mga students po, di ba po, mas nagiging effective kung yung pagtuturo mo is nagpapa-activity ka or nagpapa-summative assessment ka. Para pag nagpa-summative assessment ka, doon mo makikita kung yung mga student mo is nasa iba yung attention nila or nasa iba na. So, kailangan doon pa lang po is titignan na po natin. Which are traditional forms of assessment? So, yung mga traditional forms of assessment po is yun po yung laging ginagawa ng mga teachers, lalo na po sa kanilang end po ng kanilang mga discussion. Which are authentic forms of assessment? So, ang authentic forms of assessment po is ito po yung mga forms na kailangan pong malaman ng ating mga students. So, yun lamang po at maraming salamat.